Ito? Paano nahukay ito? Ganitong klase ng bagay. Napakamalas. Tingnan ang kalidad. Dapat ay mula sa dinastiyang Qing ito. Gamit ng mayamang pamilya. Tiyak na maraming kayamanan dito. Buksan natin at tingnan. Halika, halika. Tulungan mo ako. Anong kinakatakot mo? Isang bangkay na hindi nabubulok? Bangkay lang ito. Ang daming alahas. Yaman na tayo. Lahat ito ay magagandang bagay. Si Ginoong Ye. May dahilan ng lahat. Kami rin ay inutusan lang. Bumaba ka. Huwag mo akong hanapin mga kasama. Patayin si Ginoong Ye. Ito. Uto, takbo na. Nagnakaw ka at gustong tumakas? Ako ang panganay na anak ng pamilya Ye, Benny Cruz. Huwag ninyo akong galawin. Hindi kayo patatawarin ng pamilya Ye. Ang pamilya, ya. Ano ang relasyon mo kay Yi Changsheng? Sino ka? Nasaan ang mga taong nagtali sa akin kanina? Hindi ko alam. Batang babae, ilang at mabangis na lugar ito. Umuwi ka na mag-isa agad. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino si Ye Changsheng sa'yo? Si Ye Changsheng ay aking lolo. Bakit mo ito tinatanong? Matagal na akong kakilala ng iyong lolo. Matagal nang kakilala. Anong biro ito, batang babae? Ang aking lolo ay 137 taong gulang. Na paano siya naging matagal na kakilala mo? Kung sinabi ko, iyon na yon. Nasaan na yon si Ye Changsheng? Si lolo ay pumanaw na. 7 araw nang nakalipas. Ngayon ay ililibing na siya. Paano nangyari na si Yap Tianzi ay hindi naman dapat maagang pumanaw? Tapos na. Kailangan pa rin ilibing si lolo. Kailangan ko nang umalis. Nakabalik pa siyang buhay. Mga walang kwenta. Tingnan mo kung anong oras na. Lumuhod ka. Nagpapadyang malas. Hindi nawawala ang masamang hangin. Yap Tianzi, ito ang mga inapo na pinalaki mo. Ginang, may dumating mula sa pamilya Lu. Sabi nila, dating kakilala ni Ginoong Yap. Ano ang pakay nila? Paalisin mo sila. Opo. Inay, bakit ngayon pa dumating ang mga Lu para magdala ng pakikiramay? Baka alam nila na hindi mapalagay si Lolo ng pumanaw, na may hindi pa nasusolusyon ng hinanakit. Si Lolo ay namatay sa katandaan. Anong hinanakit ang hindi niya maiwanan? Pumanaw ang amain. Dumating kami para mag-alay ng pakikiramay. Siyempre naman, nararapat lang. Pero narinig ko na nung nabubuhay pa si Lolo, hindi niya makalimutan ang isang tao mula sa pamilyang Lu. Ang huling bagay na iniisip niya ay maaring gusto niyang makita muli ang taong iyon. Carla, maging maingat sa iyong pananalita. Ako nga, kawawa naman talaga si Lola. Ilang dekada niyang inalagaan si Lolo. Tapos sa huli, ang taong hindi mapalagay si Lolo ay ibang tao pala. Carla Yuson, kung wala kang masabing maganda, manahimik ka na lang. Kuya, dalit ka ba? Ang sinasabi ko lang naman ay ang totoo. Palaging ikaw ang paborito ni Lolo. Siyempre nga, sa iyo kasi dumadaloy ang dugo ng mga Lu at Yap. Kung sakaling ikaw ang maging punong abala ng pamilyang Yap sa hinaharap. Tama na. Kailan ba kinilala ni Lolo si Yap Tianzi bilang puno ng pamilyang Yap? Si Yap Tianzi ay walang kakayahan at walang kabutihan. Walang respeto sa nakatatanda.
Ang posisyon ng punong abala ay hindi niya karapat-dapat. Ang pamilyang Yap ay puno ng katiwalian. Mga taong walang kwenta ang karamihan. Lalo na ang posisyon ng punong abala ng pamilyang Yap ay nakakadiring talaga. Sino ka? Ang lakas ng loob mong pumunta sa aming Ye family at magsalita ng ganyan. Binibine, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ano ang iyong pakay sa aming Ye family? Liza Lazaro. Galing siya sa pamilyang Lazaro. Pumunta ako sa inyong Ye family ay para lang makita ang isang dating kakilala. Sino ang gusto mong makita? Ang pinuno ng Ye family, si Ye Changsheng. Binibini, alam mo ba na ang aking amo ay 137 taong gulang na. Ang mga makakapag-angkin na sila ay dating kakilala niya ay mga 100 taong gulang pataas. Ikaw, isang batang musmos ka pa. Wala pang alam sa mundo, ay nangangahas pang mag-angkin na ikaw ay dating kakilala ng aking amo. Inay, bagama at karamihan sa mga dating kakilala ni Lolo ay medyo matatanda na. Pero kung iisipin mo ng mabuti, hindi imposibleng siya ay isa sa mga inapo ng mga dating kakilala na iyon. At saka, Lazaro ang apelido niya. Talaga nga, ikaw pala ang inapo ng babaeng yon. Kayong lahat, kahit patay na, parang mga langaw pa rin nagsusumiksik at nanggugulo. Mga tauhan, itapon ninyo palabas ang batang Lazaro na ito. Gusto kong makita si Ye Changsheng. Kung patuloy kayong magdadahilan, huwag ninyo akong sisihin kung maging walang awa ako. Ang lakas naman ng loob mo. Lola, sandali lang. Ye Tianzi, anong balak mo? Nagre-rebelde ka ba? Hindi po ako maglalakas loob. Pakiusap, Lola. Huwag po kayong magalit. Bilang tunay na tagapagmana ng pamilya, ikaw ang dapat na maging pinuno. Pero ngayon, nagpapakumbaba ka sa isang kerida. Nakakahiya talaga. Anong sinabi mo? Walang hiya kang babae? Ikaw na isang kerida lamang. Paano ka karapat dapat na umupo bilang pinuno? Anak ng pamilya Lu, walang kwenta ka! Ang mga usapin ng pamilya Ye ay wala kang karapatang makialam. Ngayon, ako ang tunay na reyna ng pamilya Ye. Kung ang pamilya Ye ay mapupunta sa mga kamay mo, hindi katakataka kung bakit hindi mapalagay si Ye Changsheng. Kuya, ang matandang Panginoon ay hindi pa mapalagay. Ang ganitong mga bagay, paano mo masasabi sa mga tagalabas? Hindi ko kailangan ng iba para malaman ito. Kung hindi ako darating, ang kanyang matinding pagnanasa ay hindi mawawala. Siya ay hindi mapapalagay. Ulol na babae! Kahit na totoo ang sinasabi mo, ano naman? Kung hindi ako sang-ayon, siya ay hindi makakapagpahinga. Hindi dapat mamatay si Ye Changsheng. Kung ganito nga, ako ang magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Saan galing ang baliw na babaeng ito dito? Kalokohan! At sinasabi pa niya na mabubuhay niya ang aking ama. Ye Tianzi, ganito ka, kasama ang ganitong baliw na babae. Naglolokohan kayo? Baliw talaga! At nasabi pa niya, ang ganitong kalokohan tungkol sa pagbuhay sa patay. Talagang bata pa. Hindi alam ang kahulugan ng buhay at kamatayan. Kaya naman, akala mo ba ikaw ang hari ng impyerno? Tumigil ka! Saan ka pupunta? Gisingin si Ye Changsheng. Hayaan mo siyang turuan kayo kung ano ang tuntunin. Isang batang babae. Baka hindi alam ano ang ibig sabihin ng pagyao. Ginong Ye. Ang babaeng ito ay halatang nagluloko sa aming pamilyang Ye. Pinapayuhan kitang maaga, humihingi ng tawad sa matandang babae. Baka kahabagan ka ng matandang babae. Tama. Ang binatang Ginoo ay matalino.
hindi sasabay sa kalokohan ng babaeng ito. Ginang, baka mali ang pagkakaintindi mo. Sumasang-ayon ako na makipagkita siya sa lolo. Tianzi. Gusto mo bang maghimagsik? Ang lolo ngayon ay may di pa nalalutas na pag-iisip. Siya ay isa ring inapo ng pamilyang Lu. Ano naman ang masama kung makipagkita siya sa lolo? Itinuturing mo ang aming bulwagan ng pamilyang Ye bilang ano? Anong klaseng kung sino-sino pwede ring pumasok? Lola, bilang pangunahing anak ng pangunahing sangay, dapat may karapatan ako nito, diba? Ikaw. Tama na, dahil hindi kayo naniniwala. Kaya't subukan nating magpustahan. Anong ipupusta? Anong ipupusta? Ipusta si Ye Changsheng. Kung magigising siya ngayong araw. Nababaliw. Talagang baliw. Hindi lang puro kalokohan ang sinasabi. Nag-aangkin pa ng kakayahang buhayin ng patay. Sasabak ka ba o hindi? Kung ako ang matalo, gawin niyo sa akin ang anumang gusto niyo. Pero kung kayo ang matalo, isusuko niyo ang lahat ng kapangyarihan niyo at tatalima kay Ye Tianqi bilang Panginoon. Tatay, ano pa ang hinihintay natin? Nagpapahamak ang baliw na to sa sarili. Bakit hindi na lang natin tulungan? Sige, sasabak ako. Pero ang buhay mo, hindi ko gusto. Maliban na lang kung Yetiansi, ikaw at ang buong linya ng panganay ang isusugal mo. Pwede. Naitatag na ang kusta. Ang sinumang lumabag ay daranas ng paghihirap na parang kinain ng libo-libong multo. Go, Dan. Narito na ako. Tatay, ano ang tawag ng batang to sa lolo? Go. Oh, Dan? Sa buwang maalamat na buhay ng amang, wala pang nakapangahas na tawagin siyang Go Dan. Maraming kakaibang lason ang nagtagpo sa katawan niya. Talagang mabagsik ang mga pamamaraan ng pamilyang Ye. Tingnan niyo! Umikit na talaga. Ang paghahangad ng matanda. Talagang may kinalaman sa pamilyang Lu. Ngayong mapayapa ng ama. Panalo na tayo sa pustahan. Pabanggong pumapatay ng kaluluwa. Lason na, ikinatutuwa ng multo. Damong nakakalimot sa ilog ng kamatayan. Mga kakaibang lason. Magkakadugtong. Tiyak na mamamatay ang taong malason. Talagang mabangis ang pamilya ninyong Ye. Ni Lason ang pinuno ng pamilya. Walang paggalang sa pagkatao, mas masahol pa sa hayop. Pagpatay sa pamamagitan ng lason. Maingat kung kumilos ang lolo ko sa buong buhay niya. Sino ang makakapaglason sa kanya? Anong pinagsasabi mo? Anong paglalason? Yung mga lason na sinasabi mo, na hindi namin narinig ang mga yan. Baka naman alam mo na matatalo ka sa pustahan. Kaya ka nagsisinungaling para umatras. Ang gumawa ng ganong. Bagay na kinamumuhian ng tao at ng Diyos. Talagang nagpamulat sa akin ang pamilya ninyong Ye ng malaking kamangmangan. Ayon sa usapan. Talo kayo. Doon namang mapayapa na si Ye Changsheng. Pero sinong nagsabing ang taong mapayapa na ay hindi na mabubuhay? Kanina, nang makipagpustahan ka sa amin, ang usapan ay buhay pa ang matanda. Ngayon, natapos na ang hangarin ng aking ama. At pumanaw na. Anong ipananalo mo sa amin? Ama, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Mga tauhan! Kapusin niyo siya! Ye Changsheng, hanggang kailan ka pa matutulo? Sino ang maglakas loob? Tingnan niyo, ang dibdib ng lolo. Baka naman talagang may kakayahan ng babaeng ito. Nabuhayin ang patay? Imposible. Ayon sa doktor,
wala nang buhay ang aking ama. Kahit pa dumating ang isang Diyos, wala na siyang magagawa. Paano siya mabubuhay? Gudan, Hindi namatay. Napakaganda. Talagang napakaganda. Dali! Tawagin ang Dr. Shu. Kayo, ipatawag ulit ang walang kwentang doktor na Shue. Nais ba sa akin na maglagay ulit ng lason? Ama, sana'y maunawa mo. Anak, ang anak ay walang pagnanasa na sakta ng ama. Ama nga. Ama. Sa mga araw na wala ka, lisyan, lubog sa luha, araw-araw. Walang gana sa pagkain. Paano siya magkakaroon ng pagnanasa na shotgun? Tumahimik. Meron siya o wala? Ikaw, ang matamang babae, ang pinakaalam. Daddy, tulungan mo akong bumangon. Ama. Kung hindi, tawagin natin ang Shue. Umalis! Akita. Ina. Ama. Anong ginagawa mo? Umalis ka! Lumabas ka! Lahat kayo, lumabas at lumuhod. Kaya ito pala si Lola. Ako ang walang utang na loob na po. Si Ye Changsheng. Nagmamano po ini. ang Diyos ang mag-aangat sa iyo at bibigyan ka ng mahabang buhay. Mula ngayon, Changsheng na ang itatawag sa iyo. Pero ayon sa kinaugalian, mas mabuting mabuhay ang may pangit na pangalan. Mukhang kailangan mo rin ng ganun. Tatawagin na lang kitang Gudan. Gudan, hubdan mo ang iyong pang-itaas. Ang latay na ito ay para sa iyong pagkabulag. Pinaboran mo ang Kerida at pinabayaan ang iyong asawa at iniwan mo si Jinyue. Pinabayaan mong ang isang palalong Kerida ang maging reyna ng tahanan. Ang latay na ito, inaamin mo ba? Ama, inamin ko. Ama. Si Ye Tianqi ang magiging bagong pangulo ng angkan ng Ye. Ang iba, ikaw na ang bahala. Bini ba kayo lahat kanina? Sinabi ko, nang lumuhod kayo sa labas. Bakit nakatayo pa rin? Lumuhod kayong lahat. Ikaw, lumuhod ka rin. Ama, matanda na po si Ina. Sumahimik ka! Wala na bang saysay ang sinasabi ko? Mula ngayon, si Ye Tianqi ang bagong pangulo ng angkan ng Ye. Ama. Dahil lang sa sinabi ng babae yon, ibibigay mo na ang posisyon ng Pangulo ng angka ng Ye kay Tianqi. Hindi ako sa ngayon. Tumigil ka! Ang pangulo ng angkan ng Ye, kailan naging kailangan ng paintulot mo? Lumuhod ka! Magmano ka! Tandaan ninyong lahat. Ang lahat ng mga inapo ng angkan ng Ye, sa bawat salinlahi,
ay dapat igalang si Lisa Lazaro bilang Panginoon. Ang sinumang lalabag dito, tatamaan ng kidlat. Ama, Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? ama, mas pinapaboran mo ang panganay. Wala na akong masasabi. Ngunit bakit kailangan naming mga apo ng pamilya ay igalang at sundin ng isang batang babae na wala pang alam sa mundo? Mga walang hiya! Alam man ninyo na ang pagkilala sa kanya bilang pinuno ay isang biyayang pinapangarap ng mga kilalang pamilya sa labas. At saka, ang mga kahiyahiyang bagay na ginagawa ninyo sa likod, hindi ba rito ikahihiya ang buong pamilya? Ye? Ama, sa iyong mga mataba, ang isang lahi ng pamilya Lo ay mas mahalaga pa kaysa sa iyong sariling mga inapo. Mga hayop! Alam mo ba, Ang puno ng pamilya Ye ay hindi pa nagsasalita. Nag-aaway-away na kayo. Mukhang wala kayong respeto sa pinuno na ito. Simula ngayon, ang lahat ng miyembro ng pamilya Ye, maging lalaki o babae, matanda o bata, ay dapat igalang si Liza Lazaro bilang pinuno. Ang sinumang lalabag ay itatapon sa pamilya Ye. At hindi na kailanman makakabalik. Bakit? Dahil po na ngayon, ang tunay ng pangalawang tiyuhin, lason ng lolo, patayin ng mga apo ng pamilya. Ang pangalawang sangay ng inyong pamilya. Ang mga kasama ang ginawa nitong mga nakaraang taon. Isinusulat ko lahat yon ng isa-isa sa aking talaan. Ngayon na ang tamang panahon para pagbayaran ng lahat. Itong mga nakaraang taon, acting-acting ka lang pala. Ikaw pala ang tunay na pinakamalalim na ahas na nagtatago sa pamilya. inay, magpahinga ka ng mabuti. Lolo, Tapos na bang lahat? Oo. gusto ko sanang parusahan si pangalawang tiyuhin. Pero sabi ni Lola, lahat yun ay kanyang plano. Siya, Tumalon siya sa lawa at nagpakamatay. Nanay, bakit ka naman danoon katanga? Tatay, iyak na pinatay si Lola ni Nayet Yancy. At ng babaeng yon, hindi natin siya dapat patawarin. Hindi natin siya dapat patawarin. Alam ko. Pero ngayon, si tatay, sa batang babae ng pamilyang Lu, ay labis ang pagtatangi. Ano magagawa ko? Pwede tayong lumapit sa pamilyang Zhang. Ang pamilyang Zhang at ang pamilya natin ay kapwa isa sa 4 na dakilang angkan sa lumang lungsod at si Ina ang panganay na anak ng pamilyang Zhang. Kung hihingi ng tulong si Ina sa pamilyang Zhang, tiyak na tutulungan tayo nila para labanan ang dalawang hayop na iyon. Ikaw na ang bahala, Ginang. Napakasakit ng pagkamatay ni Inang. Kailangan nating magigante para sa kanya. Mabuti, Fernando Yuson. Pero ang babaeng napangasawa, parang tubig na ibinuhos. Natatakot ako na baka si kuya ay humingi pa ng ibang bagay sa'yo. Basta't makakapadiganti tayo para kay Inang. Kahit inigay pa ang buong pamilya natin, okay lang. Kumpleto na ang tiwala ni Fernando Yuson sa inyo. Maganda yan. Kuya, kailan tayo kikilos? Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Pagkatapos ng 3 araw, ang gobernador ay magdadaos ng Dragon Court Banquet sa Palasyo ng Dragon sa Lumang Lungsod. Ayon sa balita, ang dating gobernador na matagal nang nagretiro, na si Su Jianzai, ay dadalo rin. Sa pagkakataong yon, marami pang tunay na mahahalagang tao ang darating. Doon na tayo kikilos. Siguraduhing lubusang wasak ang pamilyang Yuso.
Lahat ay susunod sa plano mo, kuya. Kung may kailangan ng Panginoon, sabihin lang po. Kanina pa, sobrang maingay sa labas. Bakit dito sa loob? Tahimik na tahimik. Dito ang looban ng palasyo ng dragon. Tanging ang mga pangunahing pamilya ng lumang lungsod ang makapapasok dito. Kung nandito pa ang lolo ko, ang lugar natin mas maaga pa sana. Mas maaga pa. Iyan ang lugar ng pinakamarangal na tao. Ang pagdiriwang ngayon. Ganito na ba ang kalagayan? Nung itinatag ito ng gobernador, ganito na talaga. Nakasama ka rin noon, Lola. Dati, ang pagdiriwang ay para sa pamilya lang. Walang ganitong karaming ibang tao. Pasensya po. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Nagpakita ng paggalang sa upuan ng Phoenix at Dragon. Itapon siya palabas. Simula ngayon, sa listahan ng mga bisita ng gobernador, ay hindi kasali. Hindi ko sinasadya. Ang saklap naman. Di sinasadya, nahawakan lang, agad-agad na itinapon palabas. Ang pwesto sa looban ng pagdiriwang ay hindi mabibili kahit ng pera. Karapat dapat. Ang upuan ng Phoenix at Dragon ay para lang sa mga nakakuha ng personal na imbitasyon mula sa gobernador para makasakay dito sa buong malaking imperyo, mga 10 lang ang mga tao. Hoy, hindi ba ito ang Panginoon at ang bata mula sa pamilya Lu? Bakit hindi kayo sa dakong upuan ng Blue Dragon? Dito kayo kasama ng mga maliliit na pamilya, nagkakasama-sama. Muntik ko makalimutan ang upuan ng Blue Dragon para sa mga malapit na kaibigan ng gobernador para makasakay dito. Ang panganay ng pamilya ang pinuno ng pamilya ay hindi karapat-dapat makasakay dito. Hindi mo pinagbabantayan ng lola mo ngayon. Anong ginagawa mo dito? Ang pagdiriwang ng gobernador, kinikilala ang mga bayani sa buong mundo. Ako, bilang pinuno ng ikalawang bahay ng pamilya narito talaga ako. Panginoon, ayaw akong dalhin para makita ang mundo. May ibang gustong dalhin ako. Tama na, Lishan. Ikaw, kasama ng isang tao na para lang sa pangatlong klase ng upuan. Anong sinasabi mo? Halika, tatalin kita para makita. Ano ang tunay na mga makapangyarihan? Ang pamilya Zhang. Alam ko na, hindi siya madaling susuko. Iyan ang lugar ng pinakamarangal. Lola, saan ka pupunta? Siya, ano ang gagawin niya? Ang tapang naman ng babaeng to. Mukhang hindi na natin kailangang kumilos. Ang mga tao mula sa Kapitolyo ang makakapagpabayad sa kanya. Lola, ito ang upuan ng Phoenix at Dragon. Kahit si Lolo ay walang karapatang umupo dyan. Isang upuan lang naman yan, di ba? At saka, paano mo nalaman kung karapat-dapat ba akong umupo? Halika, umupo ka rin. Mamaya, ipakikilala kita sa ilang mga nakatatanda. Diyos ko, isa pa lang ang naayos ni Danny Reyes na nakasagi sa upuan ng Phoenix at Dragon. Ang dalawa pala ay umupo na lang ng basta-basta. Kilala ko yung binatang yon. Siya ang bagong pinuno ng pamilyang Ye. Pero kahit dumating ang dating pinuno, wala pa rin silang karapatang umupo dyan. Sa tingin ko, ang pamilyang Ye ay maapektuhan ng malaki dahil dito. Anong gagawin ni Etienne? Kung ganitong mangyayari, ang aming sangay ay baka madamay. Masyado pang bata talaga. Hindi makapagpigil. Nauto agad ng pukawid. Kung ngayon ay ipanghahawakan niyang pangalan ni Yi Changsheng para umupo sa Changlong seat, malamang si Danny Reyes ay wala ring masasabi. Ngunit itong upuan ng Phoenix at Dragon ay isang bagay na kahit isipin ay di namin magawa. Hindi na ito para sa kanya, nagpapanggap na mayaman. Ito'y parang hinahanap ang problema. Gustong mamatay. Pagod na ako. Tawagin mo ako kapag magsisimula na ang handaan. Naku, tingnan mo!
Nasa upuan ng Phoenix at Dragon sila at natutulog. Sa tingin ko, wakas na ang pamilya Ye. Yes, Yancy. Sasama ka ba talaga sa baliw na babaeng ito upang itulak ang pamilya Ye natin sa kapahamakan? Iyo, isang upuan lang to. Paano nito mababago ang kinabukasan ng pamilya niya? At nakalimutan mo na ba na ang pamilya Ye ngayon ay kaninong sumusunod? Huwag mo akong banggitin yan. Ulyanin na ang tatay ko. Pinapasulod niya tayo sa isang batang wala pang ngipin. Okay lang. Pero ibinigay pa ang posisyon ng punong pamilya sa'yo, tanga. Sinasabi nga, ang kasalan ng gawa ng langit ay maaari pang patawaran. Ngunit ang kasalan ng gawa ng sarili ay hindi mapapatawad. Gusto mo bang sumunod sa kanya? Ikaw! Ang laki ng iyong kapal ng mukha. Naku! Nandiyan na si Danny Reyes. Siguradong wala na silang pag-asa ngayon. Danny Reyes. Mga kabataan ng pamilya Ye, sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Hanggang sa upuan ng Phoenix at Dragon ay inyong hinama? Wala lang naman ito, kundi tungkol lang sa isang upuan. Bakit ka nagagalit, Danny Reyes? At saka, ang taong ito sa likuran ko, hindi naman sigurong hindi maaring umupo sa upuang ito ng Phoenix at Dragon. Isang dalagita? Kabataan, mukhang niloloko mo lang ako. Huwag ang malilang ng batang ito, Danny Reyes. Siya ay wala lang naman, kundi isang inapo ng pamilya Lu. Sinuwerte lang at nadala siya rito sa loob. Wala silang kahit karapatan sa upuan ng Blue Dragon. Pangulo Ye! Naglakas loob ka pala mandaya sa akin! Dakpin ninyo ang dalawang ito! Dalhin ninyo sila at hintayin ang hatol ng gobernador! Anong ginagawa niyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ang ingay ninyo! Dahil lang sa isang upuan, ipinakulang mo na agad ang isang tao. Ang mga tao sa Kapitolyo, talagang wala kayong patawad. Ang lakas ng loob sa martial arts. Magaling ka nga, batang babae. Pero ano naman ngayon? Ngayong araw, nilapastangan mo ang upuan ng Phoenix at Dragon, walang makakapagligtas sa'yo. Yung si Su Jiansai na yon. Ano bang natutunan niya? Ginaya pa niya ang mga dating emperador. Ginamit ang upuan para magtangi ng tao. Pagbalik niya, palumuna siya sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Diretso mo pang tinawag ang pangalan ng dating gobernador. Ang pinuno ng pamilyang Lazaro. Ay. Ito ba ang ipinagmamalaki ng pamilya ninyo? Ang magandang kinabukasan? Danny Reyes, wala kaming ganyang miyembro sa pamilyang Lazaro. Kahit na siya ay lumapastangan sa upuan ng Phoenix at Dragon, hindi na siya bahagi ng pamilya natin. Ikaw na ang bahala sa kanya. Ang mga inapo ni Monica Lazaro. Ganito na lang ba ang lagay ngayon? Tumahimik ka na nga! Ano sanggay ka ba ng pamilyang Lu? Pinatalsik na kayo ng pamilyang Yap. Mula ngayon, wala na kayong kinalaman sa pamilyang Lu. Danny Reyes, bilang pinuno ng pamilyang Yap, si Yap Jiancy ay nawalan ng bait at integridad. Ako si Fernando Yuson. Ayaw ko makisama sa kanya. Ako na ang mamumuno sa aming pangalawang sangay para humiwalay sa pamilyang Yap. Umaasa ako na parurusahan mo si Yap Jiancy, Danny Reyes. Ikaw na, itong batang babae, una mong nilapastangan ang upuan ng Phoenix at Dragon, tapos sinaktan mo pa ang mga tauhan ng aking kapitolyo. Hindi ka mapapatawad. Hindi ka mapapatawad. Ano ba ang espesyal sa upuang ito? At bakit ba ako hindi karapat-dapat na umupo dito? Hanggang sa kasalukuyan sa buong malaking imperyo. Tanging 3 tao lamang ang may karapatan na magkaroon ng imbitasyon para sa Phoenix at Dragon. At tanging sila lamang ang 3 iyon ang may karapatang umupo dito. Ang 3 iyon, Bawat isa sa kanila ay buhay na alamat sa mundong ito. ang isa sa kanila ay ang warlord ng Hilaga na si Xia Sizao. Siya ang naglagay ng 1,000,000 tropa sa hangganan na pinatakot ang Northern Divine Realm na hindi lumabas. Ang war god siya si Zhao. Ganun ba? Pero, talaga niya, ang ganitong klaseng tao lang, ang karapat dapat na umupo sa upuan ng Phoenix at Dragon. Ngayon, sa tingin mo, may karapatan ka pa bang umupo sa upuan ng Phoenix at Dragon? Warlord! Pero isang batang umiiyak lang sa ilalim ko. Anong sinasabi mo? Baskos! Hinahamon mo ang war god siya. Gusto mo talagang mamatay. Jinong Kwanja, sana'y parusahan mo ang taong ito na napakawalang gana. Talaga bang sa tingin ninyo, wala akong karapatan sa posisyon? Ikaw,
Isang babae na pinatalsik ng pamilya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para mag-isip na may karapatan kang umupo sa upuan ng Phoenix at Dragon? Dilatan ang mga asang mata ninyo. Tingnan ng mabuti. Ano ito? Ang tabak na ito. Ang Gintong Dragon. Ito nga ako, ang imbitasyon mula sa palasyo ng gobernador. Imposible ito. Si Ai wala lang namang isa sa mga inapo ng pamilyang Lu. Paano niya maaaring magkaroon ng imbitasyon mula sa palasyo ng gobernador? Ang pamilya mong Lu, karapat-dapat bang maging matanda sa akin? Nung araw, ang ninuno mo ay tatawagin akong ninuno. Kalokohan! Ang pamilyang Lu ay isang daang taong pamilya sa lumang lungsod. Ikaw, isang batang babae. Ano ka ba? At mang-iinsulto ka pa sa ninuno ng pamilyang Lu? Nung araw, lahat ng meron ang pamilyang Lu ay galing sa akin. Pati na ang mga pamilyang Ye at Su. At maging ang buong lumang lungsod ay galing sa akin. Ang pagiging mas bata ninyo sa akin ay isang pribilehiyo para sa inyo. Kalokohan. Gaga! Parang nawala sa sarili mo. Panginoong Lu, hindi na kailangan makipagtalo sa gaga na ito. Makipagtalo. Nung unang dumating sa aming Yi, puro kalokohan din ang sinasabi. Sa tingin ko, ang invitation ay peke na ginawa niya para makipag-ugnayan sa mga malaking tao. Makipag-ugnayan sa mga malaking tao. Sila pa. Mga walang iya. Matagal na akong kilala ang Panginoong Su. Hindi ko siya narinig magbanggit. Kailan niya ipinadala ang pangwalong invitation ng Phoenix at Dragon? Pangwalong invitation ng Phoenix at Dragon. Danny Reyes, maaari bang hiramin? Ang invitation ng Phoenix at Dragon para tingnan. Tingnan ninyo. Sa invitation. Talagang may berdeng guhit at puting espada. Meron din ang upuan ng Phoenix at Dragon na nagkakabit na Phoenix at Dragon. Pero, sa sulok na ito, may dagdag na Phoenix. Ano pa ito kundi peke? Hindi ba't ito'y nagpapatunay na mas mataas ang kanyang katayuan kaysa sa iba? Mas mataas ang katayuan. Anak ng mga Ye, akala mo ba yung imbitasyon ng Phoenix Dragon ay parang laruan ng mga bata sa paglalaro bahay-bahayan? Kapag may kulang o sobrang isang guhit peke na agad yon. At higit pa rito, may dagdag pang isang Heavenly Phoenix. Kung ganoon peke ang imbitasyong ito na ginawa mo. Nene, alam mo ba kung ano ang parusa sa paggawa ng peking imbitasyon? Matagal na akong kakilala ng punong lalawigan ng Suzhou. Kahit ang tunay na imbitasyon ng Phoenix Dragon ay nakita ko ng ilang beses. Ang simpleng panlilinlang mong ito ay maaring maloko sila, ngunit hindi ako. Kailan ko sinabi na ito ay imbitasyon ng Phoenix Dragon? Tingnan mong mabuti. Ito ang pinakamataas na antas ng imbitasyon para sa Dragon Court Banquet. Imbitasyon ng Heavenly Phoenix. Talagang kalokohan yan. Mula nang ito'y simulan, ang Dragon Court Banquet ay hindi ko pa narinig kailanman ang tungkol sa imbitasyon ng Heavenly Phoenix. Hindi mo narinig? Kulang ka lang sa kaalaman. Ikaw, Danny Reyes. Sa palagay ko, alam ng batang to na nahayag na ang katotohanan. Ngunit matigas pa rin ang mukha. Dali, mag-utos ka. Dadakpin silang dalawa. May punto ka. Mga tauhan, takpin ninyo silang dalawa. Narito na ang punom lalawigan. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Gino. Kaninong anak ito? Ang lakas ng loob po sa upuan ng Phoenix at Dragon. Kayong mga tamad. Pinabayaan nyo lang siyang umupo dyan. Gino? Ayon daw sa babaeng ito, ano raw ito? Mas mahalaga pa raw kaysa sa Phoenix at Dragon ang imbitasyon ng Heavenly Phoenix. Kalokohan! Mula nang itatag ang Dragon Court Banquet, hindi ko pa narinig ang tungkol sa anumang Heavenly Phoenix na imbitasyon. Kayong mga ito, agad-agad kayong nauto. Anong hinihintay ninyo? Mga tauhan! Dalhin ang dalawang walang pakundangang ito at ipakulong. Sabi ko na nga ba, ang babaeng ito, saan kaya makakakuha ng imbitasyon para sa Phoenix at Dragon? Mayong nahayag na ang kasinungalingan mo. Tingnan natin kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo. Ibinigay mismo sa akin ni Su Jianzai ang imbitasyong ito. Tingnan mong mabuti. Ibinigay mismo sa'yo ng matanda? Ano ba talagang pagkatao mo, Hija? Ang lakas ng loobong magsabi ng ganyang kabalbalan. Anong pagkatao ko?
Wala kang karapatang malaman. Ang yabang mo naman. Gusto kong malaman kung ang pamilya sa likuran mo ay may sapat na kapangyarihan para rito. Gavana, ang babaeng ito ay angka ng pamilyang Lu. Ngunit pinalayas na siya sa kanila. Wala na siyang koneksyon sa anumang pamilya. Ganun pala. Isang itinakwil lang pala ng pamilya ang lakas ng loob na umasta ang aso sa aking Dragon Court banquet. Mga tauhan! Tao! Dalhin ninyo ang dalawang ito. Pagkatapos ng piging sa Dragon Court, siyaka ko sila pag-iinteresan. Sige. Umalis kayo! Kusa akong lalakad. Sana pagdating ng panahon, hindi ka magmamakaawa sa akin. Ang daldal mo, batang babae. Governor Su, malaki ang ginawang paglapastangan nitong dalawa sa Governor's Mansion at sa upuan ng Phoenix at Dragon. Bakit hindi mo sila pinarusahan kaagad? Dahil sa paglapastahang ito sa upuan ng Phoenix at Dragon, tiyak na maigpit silang parurusahan. Pero ang piging sa Dragon Court ngayong araw ay hindi tulad ng mga nakaraang maliit na pagtitipon. Sa araw na ito, paulit-ulit na ipinagbili ng Head of Family na may isang napakadakilang bisita ang personal na darating dito. Mas mataas pa ang katayuan nito kaysa sa mga nakaupo sa upuan ng Phoenix at Dragon. At isa pa, may mas mataas pang darating. Governor Su, maaari mo bang sabihin sa amin? Hindi ko alam ang mga detalye, pero sigurado ako ng katayuan ng taong ito ay talagang napakadakila sa kasalukuyan. Kahit ang mga nasa upuan ng Phoenix at Dragon ay dapat magpakita ng lubos na paggalang sa kanya. Sa mundo, may ganoon palang kataas na tao? Young Master, sandali lang. Ano na naman? Ano na naman? Paano naman itong peking imbitasyon? Ano ang gagawin dito? Sunugin mo na. At saka, imbestigahan mo kung sino ang nagbigay ng peking imbitasyon sa batang to. Hindi ako naniniwala ng isang batang musmos na yan ang makakagawa ng imbitasyon para sa piging ng Dragon Court natin. Opo. Sige na. Lola. Lola, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Wala naman. Wala pang taong ipinapanganak na kayang saktan ako. Eh bakit Lola, hindi mo sila pinatumba ng ilang suntok lang tulad kanina? Sa tingin ko, kahit pagsamahin sila, hindi pa rin sila kalaban mo. Mas masaya kaya kapag sila na ang lumuhod at makiusap sa atin. Inay, nasan ka? Narito na ang iyong anak. Sinong gago to? Nanghahas na sumigaw sa piging ng Dragon Court? Nakakasira ng seremonya. Gago ka! Hinahanap ko ang nanay ko. Anong pakialam ng matandang to? Mga tauhan, palayasin nyo ang matandang to. Sino ang palalayasin mo? Tatanungin kita, sino ang palalayasin mo? Oh. Matandang gobernador. Sa tingin ko, magandang araw ngayon, kaya hindi na kita pag-iinitan. Gobernador Su. Sino yun? Bakit galit sa akin ang matandang gobernador? Si Xia Xisaw, ang Diyos ng digmaan ng Hilaga. Magkasal ka na lang. Ano ba? Nakasagupa ko. Ang napakalaking tao. Ay naku. Kuya, hindi ba't sinabi mo na narito? Si Inay sa piging ng Dragon Court? Nasaan na siya ngayon? Aray! Bitiwan mo ako! Gago ka! Talaga naman. Yung imbitasyon, ibinigay ko na kay Inay kanina pa. Alam mo naman ang ugali ni Inay. Siya lang ang hinihintay ng iba. Hindi siya ang naghihintay sa iba. Baka kasi hindi pa siya nagigising. Tama. Lumang lungsod yung mga taga-pamilyang Ye at Lu. Dumating na ba? Ako ang puno ng pamilyang Lu. Ako ang puno ng pangalawang sangay ng pamilyang Ye. Sa hinaharap, kung may problema ang dalawang pamilya ninyo, sabihin nyo lang ang pangalan ko. Tingnan ko kung sino ang hindi mabibigay ng respeto sa hukbong Hilaga. Salamat po, Gino. Ang Diyos ng digmaan ng Hilaga, siyang pinakamakapangyarihang militar ng malaking imperyo. Sa kanyang tulong, ang mga pamilyang Lu at Ye ay maaring lampasan ng pamilyang Zhang at maging top 2 sa lungsod. Ang pamilyang Lu at Ye, kailan sila nagsimulang makisama sa mga ito? Hindi ko rin alam. Pero, kung napansin ng ganung kadakilang tao, swerte ko na yon. Hindi. Swerte rin ninyo. Ng pamilyang Zhang. Sa tingin mo, ikaw ba ang napansin niya? O ang pamilyang Ye? Si Ye Tianxi ay dapat pamatay.
Anong gagawin ninyo? Dalhin ninyo siya. Anong gusto niyo? Ginoong Ye, wala kang kinalaman dito. Binibigyan ka ng respeto. Tinatawag kitang Pangulo. Huwag kang magpakapal. Kung gusto ninyong dalhin siya, dapat muna kayong lumakad sa ibabaw ng bangkay ko. Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto pa ng masama. Suntukin ninyo! Ang ingay. Anong hinihintay ninyo? Bakit hindi pa kayo kumilos? Tagapanggasiwa. Hindi namin gustong kumilos. Kundi, hindi kami makakilos. Ang imbitasyon galing mismo kay Su Jianzai. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin ninyo siya. Na yun pa, huwag ka nang magsinungaling. Ang binata namin, sinabi ng peke yan. Paano pa magiging totoo? Bakit pa abalain pa ang binata namin? Kung magpapakabait ka, maiiwasan mo pa ang pagbugbog sa'yo. Sige, sasama ko sa inyo. Pero, inaasahan kong makikita ko kayong lumuluhod at nagmamakaawa sa akin. Lola? Sinabi ko na, walang taong makakasakit sa akin sa mundong ito na hindi pa isinisilang. Tingnan ninyong dalawa. Siguraduhin ninyo na si Ye Tianchi ay talagang mamamatay. Sige. Boss, kung malaman ito ng Pangulo ng Pamilyang Su, magkakaproblema tayo niyan. Anong kinakatakot mo? Tandaan mo. Ang pamilyang Ye ay may suporta ng war god na si Xia. Basta't buhay pa si Ye Tianchi at makakabawi siya, tayo naman ang mamamatay. Kuya. Nakita mo na pala si Inay? Kumusta na ba si Inay ngayon? Matagal ka na palang hindi nakikita si Inay. Ang kanyang kakayahan ay umangat na ng malaki. Tatay, yung inay na binanggit ninyo kanina, siya ba yung sinasabi ninyo sa akin na taong napakamataas ang katayuan? Gago! Lola ang tawag mo dyan! Pasensya na po, hangal ang anak ninyo. Pero gusto ko pa pong magtanong, ano ba talaga ang kanyang katayuan? Ang inay ko, wala siyang particular na katayuan. Pero pwede ring sabihin sa buong mundong ito, siya mismo ang pinakamataas na katayuan. Hindi ko inakala na may lola pala ako na ganun kataas ang katayuan. O dating niya, pagbubutihan ko maglingkod sa kanya para mag-iwan ng magandang impresyon. Yinu. Tumakas yung babae mula sa pamilyang Lu. Sabihin mo, isang babae lang siya. Paano siya nakaligtas sa grupo ninyong mga lalaki? Marunong siyang lumaban. Kakalabas lang niya sa kulungan. Bigla siyang tumigil. Hindi kami nakahanda. Pinatumba niya kami. Mahawalang kwenta! Ngayon, kunin mo lahat ng tao sa bahay at hanapin mo siya. Huwag mo siyang payagan na mahagulo sa Longting Feast. Narinig mo? Opo. Pero kung lumaban siya ulit, ano gagawin namin? Ang mga baril sa bahay ay walang silbi. Kung lumaban sila, patayin sila. Umalis. Opo. Master Ye. Utos ng Master. Kami ang magpapahaba ng buhay mo. Sino ang nag-utos sa inyo? Bakit niyo ako gustong patayin? Kasalanan ito ng Pangulo ng Pamilyang Ye. Ang pamilya nyo ay nakikilala ng isang napaka-influential na tao, di ba? Napaka-influential na tao. Sino? Baka si Lola? Pero kung ganun nga, paano sila maglakas loob na atakihin ako? Kuya, ano pa bang pinagsasasabi mo sa kanya? Tapusin na natin siya agad. Si Danny Reyes ay may hawak na baril ngayon at naghahanap sa buong palasyo ng Dragon. Delikado kung mahuli tayo dito. Si Danny Reyes ay may baril at naghahanap ng tao. Hindi ba siyang nagdala? Kay Lola? Hala! Nasa panganib si Lola. Sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pang iba. Mas mabuting isipin mo muna ang sarili mo. Ang tagal ko nang naghihintay. Bakit wala pa si Inay? Tiko, naglunoko ka ba sa akin? Oy. Huwag kang magmadali. Baka dumating na si Inay? Oy, tanong ko sa'yo. Kanina may umupo ba sa upuang ito? Meron naman, pero isa ay isang batang babae at ang isa pa ay ang bata mula sa pamilyang Ye. Sa tingin ko, hindi naman yun si Lola na hindi ko pa nakikita. Kung sasabihin ko,
Baka magalit si Itay. Huwag na lang. Napakahalaga ng upuan ng Phoenix sa Dragon. Tanging ang katulad ng katayuan ni Itay ang karapat-dapat umupo dito. Diko, ibinigay mo ba ang imbitasyon ng Phoenix Dragon kay Inay? Kaya pala si Inay ay wala pa hanggang ngayon. Iyak na nagalit siya. Naku, ang tanga ko naman. Anong antas ang Phoenix Dragon? Anong antas si Inay? Ang ibinigay ko kay Inay ay ang nag-iisang imbitasyon ng Heavenly Phoenix sa buong mundo. Heavenly Phoenix? Heavenly Phoenix? Heavenly Phoenix! Heavenly Phoenix? Anong sinisigaw mo? Wala. Wala lang. Hindi pwede yon. Ang tao magiging lola ko, kahit paano, dapat ay tao na ng nakaraang siglo. Paano siya naging isang batang babae? Hindi pwede. Father, Ang pinakamataas na antas ng imbitasyon sa Dragon Court Feast. Hindi ba ito ang Yellow Dragon Invitation? Ano ang Heavenly Phoenix Invitation? sino nagsabi sa'yo na ang pinakamataas na antas sa Dragon Court Feast ay ang Yellow Dragon Invitation? Sa mahabang panahon, isang tao lang ang karapat-dapat na umupo sa Heavenly Phoenix Seat. Father, Uncle, naalala ko lang may gagawin ako. Mauna ako sandali. Maghanap kayo ng mabuti. Sa bawat sulok, walang dapat palampasin, alam ba? Young Master! Young Master! Young Master! Young Master. Hindi pa kami nakahanap ng batang babae. Pero huwag kang mag-alala. Sa palasyo ng dragon, lahat ng tao ay mga tauhan natin. Kahit na ang batang babae ay may pakpak, mahihirap siyang makalabas. Hindi na yan ang dapat pag-usapan na yon. Steward, ang imbitasyon ay nasa sayo, tama? Ibigay mo sa akin, bilisan mo. Heavenly Phoenix. Steward, hindi mo pa ginawa ang aksyon sa batang babae, tama? Wala. Ayos. Makinig ka. Kapag nakita ang batang babae, huwag mo siyang saktan. Siguraduhin mong protektahan siya. Bakit? Hindi mo alam. Siya ay maaring. Tumigil ka at huwag tumakbo. Nasa panganib ang lola. Kailangan kong hanapin siya agad. Tumigil ka! Huwag kang tumakbo! 3, anong ginagawa mo? Di na ako maghihintay. Dire-diretso na akong hahanap kay Inay. Kuya, dalhin mo na ako. Oo nga. Ang tagal na niyong wala. Baka may nangyari sa kanya. Ikaw? Di dalhin mo na kami. Sige, tara na. Itong dalawang Gino, bakit umalis din? Malamang, dumating na yung taong binanggit ng gobernador, yung napakadakilang tao. Pupunta sila para salubungin. Napakadakilang tao. Tama. Mga walang kwentang to. Isang simpleng bagay, di pa magawa. Anak na mga ye, ang lakas ng loob mo. Nakatakas ka pa sa bilangguan. Kung di ako tatakas, maghihintay ba akong patayin? Yung batang babae na kasama ko, nasaan na siya? Saan niyo siya dinala? Paano ko malalaman? Baka naman, naalis na siya. Sa halip na siya ang isipin mo, ikaw muna ang dapat mong alalahanin. Ano pang hinihintay nyo? Hulihin nyo na siya! Umalis kayo! Bitawan niyo ako! Naku kuya, bakit ka pa nag-aatubili? Sandali. Parang may narinig ako. Tumigil kayong lahat! Young Master Ye, bakit ang laki ng sugat mo? Nasaan ang kasama mo? Hindi ba siya kasama mo? Ikaw pala. Dinala ni Danny Reyes ang lola. Gusto nila akong patayin. Nakatakas ako. Huwag muna ako ang intindihin. Nasa panganib ang lola. Nasaan na yung hayop na si Suyi? Saan siya tumakbo? Sabihin mo! Saan mo itinago ang nanay ko? Warrior siya, hindi ko alam. Sabi ni Danny Reyes, nakatakas siya. Nawala na ngayon. Kapag may nawala kahit isang buhok sa nanay ko, gagawin kong gusot na mansion ng governor. Ay, tama na. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin muna si Inay. Kuya. Kanina, parang nagalit. Ang dating governor. Nakatakas si Yatianchi sa bilangguan. Ang ginawa niya ay parang sinampal ang governor's mansion. Siyempre, magagalit yon. Pero hindi na natin kailangang mag-alala. Nahuli na ng dating governor ang loko-lokong yon.
Tiyak na mas masahol pa sa pagkamatay ang daranasin niya. Kuya, Ang tapang mo naman, Hija. Hindi ba't ikaw ay nakakulong? At ngayon ay lumabas ka pa? Wala pang kulungan sa mundo ang makakapagkulong sa akin. Ang yabang mo naman. Tiyak nakasama mo si Ye Tianxi nang tumakas kayo, di ba? Pero baka hindi mo pa alam. Nahuli na si Ye Tianxi ng matandang gobernador. Ngayon, kahit hindi siya mamatay, malalagasan siya ng balat. Su Jianzhai. Mukhang dumating na ang mga bata niyan. Ano pang hinihintay nyo? Hintayin ba ninyong dumating ang matandang gobernador? At kayo pagbintangan? Hulihin nyo na siya. kuya, kanina. Kanina sa harap ni Danny Reyes, may pakita siya ng galing. Marunong pala siyang lumaban. Marunong lumaban? Sa harap ng mga baril na mula sa kanlurang teritoryo na pinag-ipunan ko, wala siyang kwenta. Hiha. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay baril. Kapag hinila ko ang gatilyo nito, kahit ang mga Diyos ay dumating, hindi kanila maliligtas. Baril nga pala yan. Balita ko, ang mga galing sa kanlurang teritoryo ay yan ang gamit nila sa pagpatay. Mas malakas pa yan sa ating mga musketa. Nakita ko dati ang isang dakilang martial arts master na binaril ng isang grupo gamit ang mga baril hanggang maging parang bahay ng bubuyog. Ayon sa kasabihan, mas mabilis ang baril sa 7 hakbang. At sa loob ng 7 hakbang, mas mabilis at tiyak pa rin ang baril. Kahit gaano pa kagaling ang batang to, hindi na yan makakagalaw. Subukan mo. Bumaril ka. Wala na ba sa sarili ang batang to? Baril yan. Kayang tumagos yan sa katawan ng tao. Akala mo ba di ako mag-aabala? Putingina! Sinong gumaril? Tara, tingnan natin. Nakikita mo ba? Batang babae. Ito ang baril. Kapag umimik ka lang, kapag tinamaan ka ng baril ko, hindi ka na magiging palayog. Sinabi ko na, ang imbitasyon ibinigay mismo sa akin ni Su Jianzhai. Pag-isipan mo, ano ang parusa sa paggulo sa akin? Itong batong-bato, anong oras na? Nagpapanggap pa rin. Kinoong Lu. Ang mga kabataan ng inyong angkan, talagang kahanga-hanga. Nakakatuwa naman, Ginoong Zhang. Bawat miyembro ng aming angkan ay parang dragon. Itong batang ito, nanggugulo, sakim sa katanyagan at kayamanan. Wala man lang kahit katiting nakatangian ng miyembro ng aming angkan. At saka, pinalayas ko na siya sa angkan. Kaya kung tutuusin, wala na siyang kinalaman sa amin. Kung ganoon, ang batang ito ay wala man lang tunay na pagkakakilanlan mula sa isang kilalang angkan. Hindi nakakagula. Kung hindi, paano niya magagawa ang gumawa ng peking imbitasyon? Ang mga bata ngayon, gumagawa na rin ng paraan para umangat, kahit anong pamamaraan pa. Hinamit ng batang ito ang pangalang Lu para makapasok sa aming angkan. Nanlangi ng aking ama at pagkatapos, kasabwat ni Ye Tianxi. Pinatay ang aking ina at ngayon, gumawa ng peking imbitasyon para guluhin ang piging ng dragon. Talagang masama ang kanyang balak. Ang sama pala ng batang ito. Ay, hindi mo talaga malalaman ang tunay na ugali ng isang tao. Mukha namang maayos ang batang ito, pero ang sama pala ng puso. Kung ganoon, ang binatang pinuno ng angkan Ye ay hindi rin mabuting tao. Pinatay ang lola, walang paggalan sa pamilya, mas masahol pa sa hayop. Kahit hindi ko gusto ang ugali ng ina mo, hinahangaan ko siya dahil handa siyang mamatay para sa kanyang tangang anak. Pero may isang tao na parang walang nakikita at patuloy sa pagkakamali. Tama na. Kung magkukwentuhan kayo, hanggang kailan? Kapag ginulo mo ako, babarilin kita. Tumigil ka! Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Tinatanong kita. Anong gagawin mo sa baril? Matandang gobernador, ako. Ako ang kumalit sa gobernador. Turuan ng leksyon ng batang to. Siya, Nakatakas siya sa bilangguan. Pagtakas sa bilangguan.
Sa mundong ito, Sino ang may karapatang ikulong siya? Ine, Ngayon ay may handaan sa pamilya. Ang mga hindi kasali, maaari nang umalis. Oh. Ang ilan sa inyo, huwag kayong aalis. Bingi ba kayo lahat? Ang piging sa longting ngayon ay handaan ng pamilya. Lumayas kayo lahat. Bingi ba kayong lahat? Ang salsalo ng longting ngayon. Ito ay salusalo ng pamilya. Lumayas kayo lahat! Sino ang gumawa nito? Hindi alam kung sino ang nagpadala. Kuya, anong nangyari? paano ko malalaman? Hindi mo ba sinabi, siya lang ay isang nakababatang miyembro ng pamilyang Lu? Bakit ako rin naiwan? hayop ka! Magdapa ka! Magdapa ng maayos! Sinabi ko na, papadapa ko kayo para humingi ng awa sa akin. Sinabi ko na yan. Paluhodin kita. Tanong ko sa'yo, totoo ba ang imbitasyon ko? Oo, totoo yan. Karapat-dapat pa akong umupo dyan. Walang malaya nga po. Parusahan ninyo po ako, Lola. Lola, Kanina lang, anong tawag sa kanya ng gobernador? Lola. Hindi to posible. Ang matandang gobernador, mahigit 100 taon na siya. Kung gayon, ang kanyang ina ay dapat na... ito ang utang mo sa kanya. May pagtitol ba? Wala. Hindi po. Tumayo ka na. Sinabi ko na, lahat ng mayroon ang pamilyang Lu ay galing sa akin. Kung kaya kong ibigay, kaya ko ring bawiin. Tuyi, alam mo na ang gagawin? Naiintindihan ko po. Mula ngayon, sa lumang lungsod, wala nang lugar para sa pamilyang Lu na titindigan. Ito, Ginong Gobernador, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ang pamilyang Lu ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa lumang lungsod. Umalis ka. Ang pamilya ko, ang pamilya Lu, ay mula sa lumang lungsod. Isa sa 4 na malaking pamilya. Umalis ka. Ooh, Naalis ako. Tianzi. Ang sariling pamilya ng pamilya Ye. Sariling solusyon. Oo. Pangalawang ama. Binigay ko sa iyo ang pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagaan. Huwag kang magpangkap kung talagang bibigyan mo ng pagkakataon. Ang nanay ko, hindi siya mamamatay. Ang lola mo, hindi siya mamamatay. Panuhin mo ang sarili mo. Ako bang pumatay sa lola? Kung nabanggit mo ito, kaya sasabihin ko na. Sinong naglagay ng lason sa katawan ng lolo? Sa puso mo, mas alam mo kaysa sa iba. Maggala ng kasalanan ng pagpatay sa ama. Talaga bang iniisip mo? Makakatayo ka pa sa pamilya, Ye? Mabibigyan ka ng kasalanan ng pagpatay sa iyong ama. Sa tingin mo ba talaga na makakapirmi ka pa sa pamilyang Yuson? Ginamit ng lola ang kanyang kamatayan para kayo mapawalang sala. Ngunit kayo, sinamantala ninyo ito para ko'y patayin. Yung 2 tao sa piitan, ikaw ang nagutos, diba? Yung mo, hindi na ako mamatay para sa aking mga kasalanan. Ngunit, may isa akong pakiusap. Palayain ninyo ang pangalawang sangay ng pamilya. Mamatay. Masyado kong nagpapadala sa simpleng pag-iisip. Hindi kita papatayin. Sa halip, ibibigay ko ang lahat ng dating mga pangarap mo. Mula ngayon,
kukunin ko ang lahat ng ari-arian ng pangalawang sangay ng pamilyang Yuson. Ang inyong sangay ay ititiwalag sa pamilyang Yuson. Sa talaan ng angka ng pamilyang Yuson, hindi na masusulat ang pangalan mong si Fernando Yuson. Ang inyong sangay ay hihiwalay sa angkan ng mga Yuson. Sa talaangkanan ng mga Yuson, wala nang pangalan mo roon, ang pangalan ni Fernando Yuson. Umalis ka na. Na yon, isang tao na lang ang natitira. Narinig kong palagi kayong magkasama at magkapatid ang turingan. Siya na ang bahala sa'yo. Opo. Panginoon Su. Magkapatid tayong dalawa. Tulungan mo ako. Sino bang kapatid mo? Sinong kapatid mo? Carlos Castillo. Alam mo ba ang kasalanan mo? Hindi ko alam ang mali. Saan ako nagkamali? Nakilala ko lang. Peke bang imbitasyon ng Huanglong? Saan ako nagkamali? Ikaw. Kung hindi mo sinabi, peke ang imbitasyong doon. Sasabihin ko sa iyo, ang imbitasyong yon, imbitasyon ng Tianfeng ito. Kaysa sa imbitasyon ng Huanglong, mas mataas ang kalidad na ilang beses. Alam mo ba, iyon ang tunay na imbitasyon. Imposible. Hindi ako naniniwala. Siya, sa pamilya Lulang, itinakwil ng pamilya. Isang maliit na babae lang. Paano posible? Kayong lahat. Isang dakilang tao na hinahangaan ng lahat. Tama na, Carlos Castillo. Tinututukan mo siya ng baril. Iyan ang pinakamalaki mong kasalanan. Pinuntirya mo siya ng baril. Iyon ang pinakamalaki mong kasalanan. Isinasaalang-alang ko ang pagkakapatiran natin. Ngayon, hindi kita papatayin. Ngunit ang pamilyang Gia, Wala nang patutunguhan ang landas niyo. Panginoon ng Suzo, ang ibig kong sabihin, dahil lang sa isang batang babae, wawasakin ang kinabukasan ng aming Gia. Naintindihan ko na. Mga baliw kayong lahat. Mga sira-ulo kayong lahat. Tanging mga baliw lang ang magpapakumbaba sa isang batang babae. Baliw siya. Ginang. Titingnan ko. Kung ilang buhay meron ka para igalang kanilang lahat bilang Panginoon. Anong gagawin? Anong gusto mo? Ito ba ang mga sandatang apoy ng kanlurang teritoryo? Maganda ang lakas. Ayusin mo na yan at kumain na tayo. Ang pinuno ng pamilya Zhang, nagplano ng pagpatay sa gobernador, ay pinatay na sa lugar. Ilabas niyo. Lishan, bakit ka nandito? Nasaan ang kuya ko? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Ginang. Mahaba ang kwento tungkol dito. Ginang. Mahaba ang kwento niyan. Yung batang lalaking si Ye Tianchi, hindi ko alam kung paano nakasandal sa malaking tao. Tinanggal ako sa pamilya Ye. Si kuya, nasa loob pa. Hindi pa nakakalabas. Wala namang mangyayari sa kanya, di ba? Hindi naman. Ang gulo naman ng pamilya Zhang si kuya. Hindi sila maglalabis. Pero, kaming saming ng pamilya, pinatalsik mula sa pamilya Ye. Kailangan hintayin na lumabas si kuya at humingi ng kaanting tulong pinansyal para tulungan ako makabangon at bumalik. Dani Reyes, nasaan ang kuya ko? Bakit hindi pa siya lumalabas? Ang pangulo ng pamilya Zhang, nagplano na patayin ang gobernador. Binigyan na ng parusang kamatayan. Kayo ang mag-ikuha ng ataul para sa kanyang labi. Kayo, ayusin mo ang kanyang bangkay.
Gago. Pirang salusalo ng pamilya. Ganito nang ang ginawa mo? Ang cheap! Hindi ko ito inayos. Ako mismo ang nagluto nito. Sige na, kumain ka na. Kamakailan, natutunan ko ang isang slang. Tinatawag na kumain ng dumpling sa itaas, kumain ng noodles sa ibaba. Kumain ka na. Pagkatapos kumain, may mahalagang gagawin pa. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang laki-laki na ninyong lahat. Ayu. Si Godan at si Chiju. Oo nga, Godan at si Chu. Inay, ang ikaapat na kapatid ko ay mainitin ng ulo. Sa mga nakaraang taon, siya ay palaging nakikipag-away sa Chichiyu. Siguro, magtatagal pa siya. Si Chu ulit. Matagal na akong natulog. Ganito na ba ang paghina ng malaking imperyo? Ine. Ang lalawigan ng mandirigma ay mahina. Ang Sikiyu ay nagmamatyag. Nagamit ang pagkakataon. Ang mga yon ay umaasa lang sa lakas ng kanilang mga baril at kanyon. Kapag ako sa Hilaga, nakagawa ng mas malakas na baril at kanyon, ang mga tarantado ay magiging tahimik agad. Busog na ba? Kumain. Busog na. Busog na. Tanggalin mo ang iyong pang-itaas. Lumuhon. Busog na ako. Tanggalin mo ang iyong pang-itaas. Magda ka. Ginang. Huwag kang malungkot, Ginang. Ginang. Ang kapatid na lalaki ay walang anak. Ang pamilya Zhang ay walang leader ngayon. Kailangan mong magpakatatag. Bisyan. Makakabawi pa ba tayo? Leishan, makakapagiganti pa ba tayo? Ang mga nasa loob nila ay mga haligi ng malaking imperyo. Kahit kumilos lang sila ng basta-basta, ay mapapahamak tayo ng lubusan. Hindi sila ang kalaban natin, kundi yung babaeng may apelyidong Lu. Pinatay niya ang nanay ko. Ngayon, napatay na rin niya ang kuya natin. Kailangan siyang mamatay. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Narinig ko na may grupo ng mga taga-Sichi ang pumasok sa lumang lungsod. Jinongye. Lola, ano ito? Si Lola ay may sariling dahilan. Su Jianzai, alam mo ang pagkakamali mo. Alam ng anak ang pagkakamali. Hindi maayos ang pagpaplano ng anak. Naapi ang ina ng walang dahilan. Alam ng anak na nagkamali. Ito ang tawag mo sa pag-alam ng pagkakamali? Alam mo ba, ano ang talagang ikinagalit ko? Hindi alam ng anak. Tanong ko sa'yo. Ang unang layunin ko sa pagtatag ng Longting Handaan. Ano ang layunin? Ito ay para magsama-sama ang pamilya. Para masarap ang pagkain. Pero ngayon, ang magandang Longting Handaan, naging lugar ng mga kilalang pamilya. Lugar ng paghahangad ng pangalan at kayamanan. Ang magaribong salusalo ay naging lugar na lang ng mga kilalang angkan para maghangad ng katanyagan at kayamanan. Malinaw na nakikita mo ito, pero wala kang ginawa para pigilan. Sa halip, ikaw pa ang natuwa. Sabihin mo, may kasalanan ka ba? Ama, ako po ay nagkakamali. Akala ko, sa pagtuturo ko sa inyo ng karunungan ng mga bantas mula pagkabata, ay maaalis ang pagiging makamundo ninyo. Pero hindi ko inasahan na sa 6 na dekadang pagkakatulog ko, ay magiging ganito na kayo. Dakilang espadang Diyos
Ang galing-galing mo na. Ganito na lang kayo, nagkaganyan? Radiance yan. Ang galing naman. Sabi mo, yung pang-apat na kapatid ay mainit ang ulo. Pero sa paningin ko, siya ay may pusong makataaw. Kumpara sa inyong mga kuya, mas mabuti siya ng napakaraming beses. Tumigil ka! Sino ang may kapal na mukha sa aming pamilyang Ye? Teka, matandang Panginoon. Matandang Panginoon. Anong laman ng kabaong na ito? Akin, pang-apat na kapatid. Sa inyong apat na magkapatid, tanging si Joe lamang ang may lakas ng loob na lutasin ang mga hindi makatarungang bagay sa mundo. Lola, ang lolo ko ay nakabalik na. Pero diretso siya sa Ye family. At may dala-dala siyang isang kabaong. Kabaong! Go, Dan. Sino ang nasa loob ng kabaong? Ito ay ang pang-apat na kapatid. Ang pang-apat na kapatid? Ito. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Mga tao mula sa kanlurang teritoryo. Ginagawa nilang zombie ang mga buhay na tao. Mainitin ng ulo ng bunso kong kapatid para lang iligtas ang isang tao. Kahit alam niyang patibong, pumasok pa rin siya. Nang matagpuan ko siya, ang katawan ay kinain na ng lason. Hindi na mukhang tao. Gawing zombie ang buhay na tao. Kasalanan sa Diyos at sa tao. Putang ina, alis na ako at magpapadala ng hukbo. Lulupigin ko ang mga hayop na yon. Habi! Bumalik ka! Sabihin mo ng detalyado. Inimbitahan ninyo ako para pag-usapan ng pakikipagtulungan. Para lang patayin ang babaeng yon na si Liza Lazaro. Ginoo, ipinatawag ninyo ako para pag-usapan ng pakikipagtulungan. Ito ay para lang sa babaeng yon na si Liza Lazaro. Tama. Narinig ko na ang mga balita. Ang mga sandata at lason ng kanlurang teritoryo ay walang katulad sa buong mundo. Basta tutulong kayo sa akin. Magtatagumpay tayo. Pag matapos na ito, ang mga alahas ng pamilya Ye, ibibigay ko ang lahat. Magandang panukala ito. Pero bago tayo magtulungan, kailangan ko muna ng ilang bagay bilang pampagana sa ating pakikipagtulungan. Anong mga bagay? Tao. Maraming tao. Ano sinasabi mo? Ang mga taga-Shichi, ginawang zombie ang pang-apat na kapatid. Hindi lang ang kapatid. Sa Timog Urap, nagalat sila sa mga kalye ng huli ng marami. Mga matanda at bata, mga lalaki at babae, hinuli lahat. Hinuri nila lahat. Hindi makatarungan! Hindi makatarungan! Ang pamilya ng kapatid, dahil ayaw sumuko, sira ang Bago siya namatay, tumanas siya ng matinding paghihirap. Nabahasag ang kanyang kaluluwa. Hindi na siya maibabalik pa. Ano ang dapat gawin? Hindi na kailangan sabihin pa, di ba? Naintindihan ko. Nabigo na kayo sa akin ng isang beses. Huwag nang maulit pa. Kailangan kong gumalik at magretiro ng ilang panahon. Sa araw na ako'y lalabas muni, iyon ang panahon na sila'y magbabayad. Totoo bang sinasabi mo? Umalis na ba silang tatlo?
Nakita mismo ng ating mga tao. Sila ay umalis ng galit na galit. Lumang lungsod. Yung tatlo, umalis silang galit na galit. Lumang lungsod. Mabuti. Perpektong pagkakataon. Inang, kaming mag-asawa, tumating na ang oras para magigante. Dalawang linggo na nagseseryosong pagmumuni-muni ang lola. Hindi alam kung kailan siya lalabas. Sa panahong nagsiseryosong pagmumuni-muni ang lola, medyo magulo sa lumang lungsod. Paano mo nasabi? Noong mga nakalaang araw, ang buong kalsada ng Mud Dragon Alley ay nawala ng lahat. Nagpadala rin ang aming pamilyang Ye para maghanap. Walang nanap. May ganito pang nangyari. Inala ko na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa mga taga-West Key region. Yakiansu! Lumapas ka rito! Yuson, TNT. Lumabas ka rito! Fernando Yuson, anong gusto mo? Ha? Nandito po ang governor. Nandito rin po ang governor. Pero, ito ay personal na usapin ng Angkan Yuson. Sana hindi po makialam ang governor. Ikaw? Fernando Yuson. Pinagtabi ka na ng Angkan Yuson. Naglakas loob kang bumalik? Ang pamangkin ko ngayon, parang pinuno na. Pero ngayon, hindi mo makakaligtas. Nag-alaga ng mga tauhan. Fernando Yuson. Gusto mo maghimagsig? Sinabi ko na kanina, pamilya ko, itong problema. Huwag kang makialam. Kung hindi, walang pinipili ang bala. Kung sakaling masaktan ka, hindi mo ako masisisi. Fernando Yuson. Gusto mong gumawa ng kaguluhan sa amin? Mukhang hindi ka naaalis sa lumang lungsod. Huwag ka na mag-alala, pamangkin. Ibigay mo sa akin ang batang yon. Bibigyan kita ng tiyo mo ng mabilis na kamatayan. Panaginip lang yan. Ikaw na, hasong ulol. Wala kang karapatang manakot sa akin. Ayaw mong ibigay. Huwag. Huhukayin ko ang buong lugar at hahanapin ko ang batang yon. Pero ngayon, kung gusto mong mabuhay, lumapit ka rito. Kapangin mo. Lumuhod ka at magmano sa akin. Tito, ganyan ang ginawa mo. Kung malaman man ito ng lola natin sa kabilang buhay, malamang masasaktan siya. Huwag mo banggitin siya sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa batang yon, hindi mamamatay ang aking ina. Hindi mamamatay ang pinuno ng pamilya Zhang. Kung hindi dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, ang posisyon ko bilang pinuno ng pamilya ay hindi mawawala. Dahil lahat ito sa inyo. Dahil lahat ito sa inyo. Pinutol ninyo ang aking daan. Kaya ako napunta sa ganitong kalagayan. Noon, ang intensyon ko talaga ay patayin ka. Pero dahil ipinagkatiwala ka niya sa akin para pagpasyahan, ibig sabihin may konting pagmamahal pa rin dahil sa dugong magkadugo. Ayaw niyang saktan ka. Pero ikaw, ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Paulit-ulit kang nagkakamali. Niyong pagkakataong ito, hindi na kita maliligtas. Anak, huwag kang mag-alala dyan. Mas dapat mong alalahanin ang sitwasyon mo ngayon. Anong ikinatawa mo, gobernador? Fernando Yuson, akala mo ba bilang isang gobernador, bakit ako dito tumira sa bahay ng mga Yuson? Gino, maraming sundalo sa labas ng bahay ng mga Yuson. Nagkapaligid na tayo. Ano? May balak na kayo noon pa man. Mula nang mamatay si Carlos Castillo, nung araw na pinauwi kita, alam ko na, hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakaganti.
Kaya nagplano kami ni gobernador. Kaya naman, ako at ang gobernador ay nagbalak ng isang pakana. At ngayon, nahuli na kita sa bitag ko. Imposible. Imposible. Tama na yan, Fernando Yuson. Sumuko ka na. Wala ka nang mailalabas na baraha. Imposible. 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 Gobernador, ano ba ang nagbigay sa'yo ng maling akala? Na akala mo na ako ay umaasa lamang sa anino ng angkan ng isang ako umangat. Ginoong Yuson, talagang binigyan mo ako ng isang malaking regalo. Napakalaki. Talagang malaking regalo ang ibinigay sa akin ni Jie. Su Zhou, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ako si Marco Jimenez, anak ng pinuno ng lungsod ng Puting Buhangin sa kanlurang teritoryo. Kanlurang teritoryo. Ang lakas ng loob mo. Mangahas na makipagsabuatan sa mga taga-kanluran. Anong ibig sabihin ng pagsasabuatan? Kami ay nagkakasundo lang kami sa aming pangangailangan. Binibigyan ko siya ng mga tao. Tutulungan niya akong magiganti. Ganun lang kasimple. Mga tao. Ang mga pagkawala sa lumang lungsod. Kayo ang may kagagawan. Bakit niyo dinadampot ang napakaraming tao? Bago umalis ang aking ama para sa digmaan, sinabi niya, ang kanlurang teritoryo, ang pinakamahusay sa mga tusong pamamaraan ng paggawa ng mga zombie mula sa mga buhay na tao. Paggawa ng mga zombie mula sa mga buhay na tao. Fernando Yuson. Ako ka pa ba? Sujo, Lord. Talagang marami kang alam. Pero ngayon, mukhang hindi ka na rin makakaalis ng buhay. Pagkamatay mo, Ginoong Marco Jimenez, ang agad na kukuha sa lahat ng kapangyarihan sa lumang lungsod. Unti-unting lalamunin. At sa paglipas ng panahon, ang buong lalawigan ng Mandirigma ay magiging kay Ginoong Jimenez na. Para na rin nasa kanyang bulsa. Fernando Yuson, hindi ka ba natatakot na pagkatapos kalkaling ka ng ilan sa kanila? Tungkol sa mga yan, huwag mo nang isipin, Sujo Lord. Kapag ganap nang nasa akin ang lalawigan ng Mandirigma at may labas ko ang milyon-milyong patay na kawal. Sa oras na yon, malilikha ang 1,000,000 sundalong patay. Ang buong mundo ay walang sinuman ang makakapigil sa aking kanlurang teritoryo sa pagpapalawak ng hakbang nito. Ngayon, hayaan ninyong matikman ng dalawa. Ang mabubuhay na maging sundalong patay. Ang pakiramdam. Bakit kayo nakatrek dyan? Kumilos na kayo. Hindi naman sa ayaw namin kumilos. Bigla lang kaming hindi makagalaw. Fernando Yuson, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Fernando Yuson, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Lola, hindi ba't nasa pagnangingi ka? Kung hindi pa ako darating, patay na kayong dalawa. Anong pagmumuni-muni? Mamatay ka. Ano nangyari? Kulang, dapat noong milason mo at pinatay ang sarili mong ama, pinatay na kita. Sayang, naawa ako sa'yo dahil dugo niya pa rin ang nasa'yo. Kaya pinalaya kita. Pangalawa, dahil mabait si Yap Tianxing, pinalaya ka niya. Matigas pa rin ang ulo mo. Nakipagsabuatan ka sa kalurang teritoryo at dinukot ang mga tao ng malaking imperyo. Na yon, hindi ka na makakatakas. Ayoko sa'yo. Ang pumatay sa aking ina ay nagmamalasakit sa akin. Ye Changxing, hindi niya ako tinuring na anak. Hindi rin ako magtuturing sa kanya bilang ama. Sa paningin niya, tanging ang kanilang pangunahing pamilya. Ang kanilang pangunahing pamilya
ang tunay na linya. Dapat ay nilason mo siya. Talaga nga. Katulad ng iyong ina, may pusong ahas. Binibini, ano ang gusto mong gawin? Linisin ang pamilya. Sa pagkakaroon ko rito, hindi ganon kadali. Talaga? Sinabi ko na, sinungaling ay dapat magdusa sa pagnangatnat ng puso ng libi-libong muto. Mukhang nakalimutan mo na. Bakit? Bakit? Huwag kang magulat. Ikaw ang susunod. Anong hinihintay mo? Bumaril ka na. Sir, hindi talaga kami makagalaw. Ikaw, hindi ka tao. Multo ka. Multo ka. Kung totoo ngang may multo sa mundo, dahil sa kalupitan na ginawa ninyo, dapat nun pa kayo sinisila na ng mga multo at nahulog sa walang hanggang kapahamakan. Wag. Wag mo akong patayin. Ako ang anak ng pinuno ng lungsod ng puting buhangin. Papatayin mo ako? Bukas, ang lalawigan ng mandirigma ay haharap sa paglusob ng hukbo ng mga patay at mapapasok sa kalagayan ng walang hanggang kapahamakan. Basta hindi mo ako papatayin. Umalis ka agad sa malaking lalawigan ng mandirigma. Sinisumpa ko, hindi na ako babalik kailanman. Basahin mo para sa kanya. Ang pangalawang lolo ay dala ang isang grupo ng mga master giniba ang kanlurang teritoryo sa loob ng lalawigan ng mandirigma. Lahat ng lugar ng paggawa ng zombie. Lolo at pangatlong lolo nakapasok na sa puso ng kanlurang teritoryo. Pinugutan ng pinuno ng bansa ng puting buhangi. Itinampok ang ulo sa lungsod. Hindi. Hindi pwede. Hindi maaari. Posible. Imposible. Ang ama ko ay napakagiting at makapangyarihan. Hindi siya kailanman mahuhuli ng buhay. Sinungaling. Mga sinungaling kayong lahat. Anong problema? Pag-usapan natin sa ibaba. Naayos na ang punot dulo. Ang natitira ay kayo na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi ka ba natatakot magkasakit sa pagtulog dito? Lola, nagising ka na rin sa wakas. Mabuti naman. Sasabihin ko ang balitang ito kay Lolo at sa iba pa. Lolo! Maagang lumabas sa pagmumuni-muni. Hindi inakalang ganito kalaki ang pinsala sa kanyang katawan. Kung hindi madising si Inay, ako... Ano naman ang gagawin mo? Maagang lumabas si Inay sa pagmumuni-muni. Napakalaki ng pinsala sa kanyang katawan. Ang magagawa na lang natin ngayon ay gawin lang natin ang lahat na makakaya natin. At bahala na ang tadhana. Kasaranan ko lahat. Kung naisip ko lang ng mas maaga, ang balak ng hayop na yun. Hindi ito oras para sisihin ang sarili. Dapat nating pag-isipan ng mabuti.
kung paano haharapin ang pag-atake ng kalurang teritoryo. Kung maglakas loob silang dumating, patayin lang natin sila. Sa pamamagitan ng ating pinagsamang lakas, baka maagaw natin ang ilang maliliit na bansa. Yung ibang taga-kanluran. Dahil kung papatay tayo ng papatay, kahit na mapuksa natin ang isa sa kanilang mga grupo, ibubukod nila tayo at kukulungin tayo upang lipulin ang ating malaking imperyo. Mga lolo, lola, nagising na si lola. Tara na. Nanay. Nanay, nagising ka na rin sa wakas. Nahanap na! Inay! Lola! Lola! Ang lola ay napakagaling. Paano kaya? Inay! Hindi ba nag-iwan ako ng sulat para wag kayong sumunod? Inay! Ine! Godan! Ikaw ang pinakamatanda sa 4 na magkapatid. Kapag ako'y umalis na, alagaan mo silang mabuti. Alam ng anak. Pipo Reyes! Ang bata mong ito, lahat ay maganda. Ang galing-galing mo naman, anak. Masyado ka lang mapag-ambisyon. Sa mga susunod na araw, isipin mo naman ang mga taong nasa paligid mo. Opo, Ama. Niwa, masyado kang padalos-dalos sa mga ginagawa mo. Sa hinaharap, hingi ka ng payo sa mga kuya mo. Huwag mong sarilinin ang lahat ng problema. Inay! Naintindihan ko po. Oy, munting bata! Hoy. May ipagagawa ako sa'yo. Pag-alis ko, ang tatlong to, kapag gumawa ng kalokohan, bugbugin mo sila para sa akin. Ito, Ako... Kuya, ang bahay mo ang pinakamalapit dito. Sa panahong ito na nagpapahinga ang inyong ina, pakiusap sa inyo, alagaan ninyo siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Siguradong ligtas ang lugar na ito. Lola, 100 taon na. Kailan ka ba babalik? Namatay sa labanan ang 3 lolo sa hilagang teritoryo. Ang pangalawang lolo naman, sa labas ng teritoryo, ay nagpatayan kasama ng mga demonyo. Namatay sa labanan ang lolo sa silangang teritoryo. Itong matandang buto ko, sa susunod na panahon, pupunta rin sa Timog Burol. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang bumisita sa inyo muli. Ay, naku. ngayon, gaano na katagal akong natulog?